Kahit sabihin niyo po, mga buzzers, sabihin niyo, politiko yan. Akong pakialam, basta magsiservisyo ako sa Pilipino. Dahil mas marami pong nangangailangan ng tulong. Ang fulfilling po sa akin, makatulong sa mga mahirap. Pag gawin mo, babatikusin ka. Pag hindi mo gawin, babatikusin ka. Pero hayaan mo na lang yan lahat. Alam mo, isang beses lang kasi tayo dadaan sa mundong ito. Gawin na po natin ang pwede nating gawing kabutihan sa ating mga kapwa Pilipino. So ako patuloy po ako, I don't care kung ano man ang sabihin nila, kung kontento kayo sa gagawin ko, salamat. Kung hindi naman po, papasalamat pa rin po ako. Patuloy po ako magsiservisyo sa aking kapwa Pilipino. Habang pwede pa ako makapagserbisyo, magsiservisyo ako sa inyo. Basta kaya ng katawan ko at panahon ko, pupuntahan ko kayo. Kahit may boto o walang boto. Senator Bong, dati meron kami narinig na statement. Baste, di ba? Nag-comment siya. Ano ba talaga relation mo with sa mga anak ni President? Very close kayo eh. Wala bang friction? Or... Minsan meron kami naririnig na statement si former President Duterte, may statement si VP Sara. Parang pareho, hindi pareho. Ano bang, minsan nalilito yung tao. Senator Bong, dati nung time ni President Duterte, I'm sure ang daming lumalapit sa inyo. Pero ngayong wala na siya, parang nagkontian. Anong pakiramdam mo sa ganoon? Kilala niyo na ba ang guest ko? Siyempre, no introduction, Senator Bongo. Kamusta, Sen Bong? Magandang umaga po mga kababayan ko. Kumusta po kayo? Doc Willie. Yes. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito at sa pagkakataon na makausap po ang iyong mga viewers. Noong 2016, nung bagong upo pa lang si President Duterte, naalala ko sa isang interview, tinatanong siya ng mga media, saan kami pupunta? Sino kakausapin? Di ba? Ang sabi niya noon, dito kayo kay Bong. Sabi ng media, sino si Bong? Sabi niya, dito kay Bong. And nagulat na lang lahat na kayo ang special assistant. And halos parang maraming desisyon, pinapaubaya ba niya sa inyo? Hindi naman po. Desisyon po ng Presidente lahat yun. Kanya yun. Talino si dating Pangulong Duterte. Nandito lang po kami para tumulong at umalalay sa kanya. Alam mo, wala pong naging pagkakataon na nag-away kami ng former Executive Secretary Mijaldea kasi nagkakasundo po kami sa pagtutulungan at ang desisyon sa Pangulo. Dapat isa lang po ang pogi dyan o talaga magdidesisyon ang hari dyan, ang Pangulo lang po. Kami rito, nag-a-assist lang po kami at wala po kaming naging hindi pagkakaintindihan dahil sabi ko sa kanya, sir, i-check mo kay former president kung meron kang mga alanganin na pinasas na desisyon ni dating Pangulo. Pag chinek niya, tugma naman po. So 100%, ano yung sinabi ko noon, tugma po sa pag chinecheck niya. Kaya nagkakaintindihan po kami. Dahil kilala po namin si dating Pangulong Duterte. Isa lang po ang pinapaalala niya, gawin lang anong tama. At ang final decision always sa Presidente. Isa lang po ang mamumuno, isa po ang decision. Yan po si dating Pangulong Duterte. At naging proud po ako na maging part ng kanyang administration. No? Kasi naging senador na po ako noong 2018. 19 pala, I mean. First 3 years ng kanyang administration, proud po ako na maging part of it. Na naging very successful naman po. Halos lahat ng kanyang pinangako ay kanyang tinutupad po. Build programs. Kita niyo naman po ngayon, no? Kahit paano lumuluwang yung traffic. May mga skyway na po tayo at sa lalawak po ng highway sa mga probinsya. Talagang tinupad niya ang kanyang pangako, especially sa peace and order. Kasi pag wala pong peace and order, magulo po. Pag susunod na yan, pag may peace and order, it follows na po. Magkakaroon po ng pag-unlad ang ekonomiya ng isang bansa. So, proud po ako na maging part. Nung naging senador na po ako, hindi naman po ako tumigil sa pagtulong sa kanya. Bilang senador, at dahil yan naman po ang pinangako ko sa kanya, in my own personal capacity, ay nag-umaalalay pa rin po ako sa kanya from 2019 to 2022 hanggang sa huling araw po ng kanyang termino. Sumama po ako
Umuwi kami ng Davao, sumakay kami ng commercial plane. Pagdating ng Davao, winelcome po siya doon sa Davao. At ako po ay nagpapasalamat rin po kay dating Pangulong Duterte sa kanyang totoong pagsiservisyo sa ating mga kababayan po. At salamat sa inyong tiwala rin po. Ako naman, bilang inyong senador ngayon, parati kong tinatandaan yung paalala niya sa akin noon. Hindi po siya nakikialam sa trabaho, sa totoo lang. Hanggang ngayon bilang senador, hindi yan tumatawag na itong gawin mo, itong desisyon na gagawin mo. Hindi po. Hinahayaan niya po kami ni Senator Bato sa aming magiging desisyon. At ang tinatandaan ko lang parati, sinasabi niya, just do what is right for the country. Just do what is right for the Filipino people. Gawin mo lang yung tama, hindi ka magkakamali. Ako, inuuna ko talaga yung mga mahirap. Lahat po ito, utang na loob ko po ito kay dating Pangulong Duterte. Wala po ako dito, kundi po dahil sa kanya at sa kanyang wisdom, yung kutob at sa panunungkulan. So, masaya po ako na nandirito at salamat po sa pagkakataon. Lalo na sa mga kababayan nating Pilipino na nagbigay po sa akin ng pagkakataon. So, gagawin ko lang po anong tama at makakabuti sa mga kababayan nating mahirap. Interes ng bayan, interes ng tao. Parati yung pinapaalala nun sa akin. Unahin mo yung Pilipino, hindi ka magkakamali. Senator Bong, nakikita natin kahit ngayon, tapos na yung term niya, ay maraming very loyal kay former President Duterte. Parang very loyal talaga sila. Parang sobrang followers. Saan ba nanggagaling tong yung charisma ba niya? Or saan niya nakukuha to? Nasa tao na po yan. Nasa tao. Yan ang bagay na kahit anong gawin mo, ay hindi mo mabibili yan. Yung charisma at yung pagmamahal ng tao sa kanya. Hindi naman siya mamahalin ng tao kung hindi niya mahal ang Pilipino. So tayong lahat, kung gusto niyo mahalin tayo ng kapwa Pilipino natin, mahalin natin una ang ating kapwa Pilipino. Pagserbisyohan natin sila sa ating buong puso. Ako, itong aking pagsiservisyo, meron tong malasakit, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating mahirap po. Yan ang parati kong sinasabi kahit saan ako umikot. Sabi ko sa mga kasama natin sa gobyerno, huwag natin pabayaan yung mga kababayan nating walang matakbuhan, yung mga helpless, hopeless ones na wala talaga matakbuhan. Doc Willie, Uncle, kung sakaling pumasok ka man sa politika o sa public service, ay unahin po natin yung mga mahirap nating kababayan. Katulad ng ginagawa mo na nagbibigay ka ng payo, malaking bagay po yun. Maraming mga kababayan natin na walang access, walang pambayad sa pagpapakonsulta. Laking bagay po yung tulong mo sa kanila, Doc Willie. Dahil, alam mo, nalulungkot po ko. Meron akong nakausap na isang hospital. Merong isang pasyente. Sabi niya, gusto na raw ipatanggal yung oxygen dahil wala na pong pambayad sa hospital. Sabi ko, huwag kayong ganun. Huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Isa lang po ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag ho natin sayangin ito. Tulungan natin yung mga mahirap nating kababayan. May pera naman ng gobyerno. Gamitin lang po sa tama. Huwag ho natin sayangin yung buhay na binigay sa atin. Tulungan natin yung mga mahirap. Doc Willie, tulungan po natin mga kababayan nating mahirap. Oo. Actually, relate talaga ako sa mga sinasabi ni Senator Bongo. Nakilala ko na siya several times, di ba? Nag-meet tayo 2018 and every time nakikita ko si Senator Bongo, makita mo talaga, hindi po to bola, talagang mukhang heartfelt talaga. Oh, marunong naman ako kumilatis ng tao. Tsaka, yung pupunta ka sa mahirap na lugar, mahirap po yun. Pag pumunta kami sa medical mission, dumog yan eh. Dumog ka. Tapos pag hindi mo napagbigyan yung 100 na tao, mababash ka pa. Kaya pag na doon, yung pagod mo doon, mas marami pa. Kaya yung iba, siguro, ibang politiko, iwas na lang, o gagawa na lang bombastic statement, mas madali pa. Pero yung tulong, mahirap po yun. Parang, di ba, talagang pagod. Hindi mo ba naisip minsan, Senator Bong, parang, pahinga na lang ako dito, ang daming gulo dito. Pwede naman mag-enjoy sa family, sa anak mong CPA number 3. Mabuti, di nagagalit yung anak mo na alam mo, natanong mo na rin po yan. Sa totoo lang po, nalulungkot rin po ako dahil
na-deprive ko po yung anak ko ng 26 years ng panahon ko dahil sa trabaho. Totoo yan. Hindi nga kami halos makapag-dinner dahil busy ako. Hindi kami makapag-dinner dahil busy po siya. Ako, bisyo ko magserbisyo. Siya, bisyo niya mag-aral. Pag nakikiusap ako sa kanya na pwede ba tayo mag-dinner, anak, sasabihin niya, pwede ba dad, next month na lang. Nagtampo nga ako dahil minsan di ako napagbibigyan. Pero wala po akong magagawa dahil yan po ang pinili niyang landas, no. Naging top 3 po siya sa CPA nung board nung 2019. Naging summa cum laude number 1 po siya sa batch niya sa LaSalle, no, sa accountancy. At etong batang ito, very low profile po itong anak ko. Ngayon naman po, patuloy. Siya yung panganay. Opo, nagpatuloy po siya ng pagiging abogado, no. Kumuha po siya ng pagiging Bachelor of Law. Gagaya ba sa'yo? Hindi. Alam mo, ako, ordinaryo lang po ako. Hindi naman po ako ganun katalino. Importante sa atin is may puso sa pagmamahal sa Pilipino. At saka, hindi lang po yun. Importante rito, street smart ka rin. Marunong ka mag-isip. Importante dyan, common sense. Pero itong anak ko, sobrang talino po ito. Proud po ako sa kanya dahil kumuha siya ng pagiging abogado this year. Magbabar na po siya this year, no. At hindi niya sinabi sa akin na valedictorian siya ng klase niya sa Ateneo College of Law. Sa iba ko pa po na nalaman. Very very low profile po itong anak ko at masekreto. Hindi niya sinasabi sa akin. Lungkot nga ako, nagkaroon po ito ng karamdaman sa heart, no. Sa kalagitnaan ng pag-aaral niya 3rd year. Sabi ko, anak, tumigil ka na lang sa pag-aaral. Pero hindi talaga tumigil. Pinagamot po natin 3 beses. Nagka-problema sa puso. At sana hopefully, sana kawaan ng Panginoon. Prayers po na totally gumaling po siya. Natapos niya ang pagiging sa Bachelor of Laws. Sa tingin mo ba yung anak mo na stress din sa mga controversy and syempre yung mga batikos na Ako naman natatanggap? sinasabi ko sa kanila, wag na nilang pansinin yung politika. Sabi ko, wag na kayong tumingin sa hindi naman natin may please ang Huwag na lang lahat. magbasa ng comment. Ako, sabi ko, focus ka muna sa pag-aaral. At siya, wala mas pinili niya. Kanya-kanya kami ng landas. Ako, public service, siya, pag-aaral. Bisyo ko magserbisyo, siya, bisyo niya ang pag-aaral. At proud po ako na meron po akong anak na matalino. So, Kanino kaya nagmana? siguro sa nanay siguro. Yung isa ko namang anak, gusto rin maging doktor. Okay. Walang hilig sa politika. Mas pinili nila po ang yung isa gusto maging abogado, isa maging doktor. Hopefully medtech student po siya. Pre-med. Ngayon, matalino rin pero sabi ko, ako naman tayo mga magulang. Full support po tayo sa ating mga anak. Gusto natin magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Sa totoo lang po, magulo ang politika. Ayaw ko sa inyo, magulo ang politika. Worth it ba? Worth it? Ang fulfilling po sa akin, makatulong sa mga mahirap. Dumb if you do, dumb if you don't dito. Pag gawin mo, babatikusin ka. Pag hindi mo gawin, babatikusin ka. Pero hayaan mo na lang yan lahat. Alam mo, isang beses lang kasi tayo dadaan sa mundong ito. Bukas hindi natin alam, ganun lang ang buhay. Wala na. Gawin na po natin ang pwede nating gawing kabutihan sa ating mga kapwa Pilipino. So ako patuloy po ako, I don't care kung ano man ang sabihin nila, kung kontento kayo sa gagawin ko, salamat. Kung hindi naman po, papasalamat pa rin po ako sa pagkakataon. Pero patuloy po ako magsiservisyo sa aking kapwa Pilipino. Bahala kayo, basta ako, kita nyo, ba't umabot ka kahapon? Galing po ako ng limutan ko na. Bohol nung isang araw sa Tagbilaran, namigay ng tulong. Binisita ko yung Malasakit Center doon sa Kita ko nga. Galyares Memorial Medical Center, sa hospital nila. Binisita ko, nagpalugaw tayo sa mga pasyente. At kahapon din po, galing ako ng Katarman sa Northern Samar. Binisita ko rin yung hospital nila. So, in a week, ilang mga stops to? Wala pong akong pahinga. Kahit linggo, nagtatrabaho po ako. Kahit linggo, pansinin nyo, makikita nyo sa Facebook ko. Kahit linggo, paboritong araw ko yung linggo kasi may go rin sa dulo. Wala talaga akong pahinga.
sinusulit ko talaga na habang pwede pa ako makapagserbisyo, magsiservisyo ako sa inyo. Kahit sabihin nyo po, mga buzzers, sabihin nyo, politiko yan, wala akong pakialam. Basta magsiservisyo ako sa Pilipino. Dahil mas marami pong nangangailangan ng tulong. Anong gusto nyo? Upo lang ako, wala akong gagawin, magpapalamig sa opisina? Habang mga kababayan natin nangangailangan ng tulong? Doon na lang ako, pupunta na lang ako, tutulong na lang ako sa Pilipino. Mas marami pa ako mapapasaya. Kahapon po, sa Selvino, Lopus, Northern Samar. Halos walang nakapuntang senador doon. Ang layo. Isa sa pinakamahirap na bayan sa buong Pilipinas. Pinuntahan ko. Pumasok ako doon. Pinupuntahan ko yun. Kahit sang sulok ng Pilipinas, basta kaya ng katawan ko at panahon ko, pupuntahan ko kayo makatulong sa inyo, makatulong sa mga malasakit center, Kahit may super center. boto o walang boto. Wala. Hindi ko naman tinatanong kung may Diba? boto doon. Yun ang maganda, Magserbisyo diba? tayo. Wala tayong pinipili. Dahil itong pagsiservisyo, dapat po walang pinipili ito. Yakapin natin ang ating kapwa Pilipino. Walang arte-arte dito. Ako, sa mga nasunugan, sabi nung isa, Sir, marumi kamay ko kasi nagliligpit ako ng mga gamit ko. Sabi ko, ayaw niyang kumamay kasi nahiya siya, marumi kamay niya. Sabi ko, hindi. Sabi ko, mas marumi ang kamay ko. Kamay tayo. Wala akong arte sa katawan. Kwento ko lang po, konting sharing sa pagkakilala ko kay Senator Bongo at marami ako nakakausap na kakilala kayo. Parang napakadali talaga kausap. Kaya pag nakita nyo, pwede mo harangin, humingi ka na lang pera. Siguradong ganun. Nakita ko kasi kaya sinabi ko, i-invite ko si Sen Bong ngayon. Senator Bong, dati nung time ni President Duterte, I'm sure ang daming lumalapit sa inyo. Pero ngayong wala na siya, parang nagkontian. Ano bang ano pakiramdam mo sa ganoon sa politics? Alam mo, sanay po ako dyan. Gulong ng buhay. Minsan nasa taas ka, nasa baba. Ramdam ko na po yan. Nung naging congressman siya, naging mayor siya, bumaba po siya as vice mayor. Iba yung mayor at vice mayor. Iba yung nasa taas, baba. So sanay na po ako umikot. Kaya nung naging presidente siya, kahit siya yung pinaka most powerful, siyempre presidente, nandun kami sa opisina niya, hindi po pumasok sa akin utak yung power. Lahat pinapansin ko, lahat kinakausap ko. Kung may pagkakataon hanggang alas 12 ng gabi sa opisina ko, lahat ng pupunta doon, binibigyan ko sila ng panahon. At para wala silang masabi, na nasa taas kami, kinakausap ko sila at pinapansin ko sila. So ako, ramdam ko po yan. Alam ko naman na nung panahon na presidente siya, ang dami lumalapit. Sanay naman po ako, Doc Willie. Hindi po ako mahilig sa party. Hindi po kami birthday ni Pangulong Duterte. Sa maalala ko for the past 79 years ng buhay niya, kung nag-26 years ako magkasama kami, sa past 26 years, hindi ko nakitang nag-party siya. Pumunta kami sa mga cancer patients. Ako rin po, tingnan nyo. Wala kang makitang birthday party ko. Dahil nakakahiya. Si Mayor Duterte, President Duterte, hindi nagpa-party. Ako pa ba? Sino ba naman ako? Kaya ako, pupunta rin ako dun sa cancer patients o nagtatago lang po ako tuwing birthday ko. Simpleng buhay lang po kami din. Kaya po, hindi pumasok sa utak ko yung power ng panahon niya. Kaya simple lang po kami. Kasi alam ko po, gulong ng buhay. So, sanay po kami nasa baba. At hindi naman po permanenteng nasa taas ka. Kaya nasa taas kami, pinapansin ko yung nasa baba. Kaya hanggang ngayon, pinapansin pa rin po ako kahit nasa baba. Pero hindi na po katulad ng dati, na maraming sumusunod sa iyo. Okay na po yun. Mas gusto ko po na tahimik na buhay na nasa tabi-tabi lang po kami. Papapiliin mo ako nasa limelight, ayoko po. Mas gusto ko nasa tabi at simpleng buhay. Tsaka nakita ko, Senator Bong, parang halos wala kayong statement usually against anyone. Wala akong naririnig na. Very, very rare. Alam nyo, kung kailangan magsalita, at may panahon po dyan ang lahat. May panahon naman po ang lahat, no? Kung kailangan natin magsalita, kailangan natin bumatikos, kung may mga pagkukulang ang gobyerno, kung kailangan natin magsasalita naman po ako. At kahit iba, meron naman pong committee namin na pwede po ako magsalita. Yung panahon na medyo sumama ang loob ko sa DSWD, naging selective sila sa pagpili ng mga mahirap. So ako, kinol ko yung attention nila.
nanawagan ako na huwag niyong piliin. Ibigay niyo sa mga mahirap yung tulong ng AIX kasi para po yan sa mga mahirap. Pera po ng gobyerno. Sa health naman, sabi ko walang pipiliin. Dapat pasyente, walang matanggihan. Pera po ng gobyerno yan. Kaya nung hearing namin, sinabihan ko, pinaalala ko sa kanila, huwag kayong mamili. Unahin yung mga mahirap. Dahil hindi niyo po pera yan. Pera ng taong bayan yan. Pangatlo, yung health emergency allowance ng mga health workers natin. Alam nyo, may bumatikos po, may nanawagan sa Facebook. Sabi nila, sir, ang tagal naman ng mga releases ng health emergency allowance. Sabi ko, ako mambabatas. Kami po ang nag-aproba ng budget. Ngunit ang implementing arm, ang executive, sila po ang mag-a-approve ng sino yung i-release. So, nag-hearing tayo. Nanawagan ako sa DOH at sa DBM na bilisan nyo i-reconcile yung record dahil services rendered na po ito. Pinaghirapan po ito ng mga health workers natin. Alam mo yun, Doc Willie, nung panahon ng pandemya, ang dami pong namatay, ang dami nagkasakit. Sabi ko, ibigay nyo ang health emergency allowances ng mga health workers dahil pinagpaguran nila ito. Bakit unahin yung mga ibang babayarin? Unahin yung mga hiya ng health workers dahil 2021 pa yung iba, 2022, 2023. Kahit saan ako pumunta, nagsisigawan yung mga BHW, BNS, heya, sabi. Kaya, nagkaroon po tayo ng 3 hearing. Pinakinggan natin ang DBM, DOH, sabi nila, i-reconcile nila, ayusin nila, at babayaran nila by 2025. At may good news po, sabi nila last week, babayaran nila by this year po, unti-unti na yung babayaran. So, salamat po, sulit po ang pangungulit, at hindi po ako titigil bilang chairman ng Committee on Health. Sabi ko nga, meron kayong komite, you have the avenue. Pwede kayong magsalita doon, ilabas nyo po ang inyong mga hinaing. Kahit kayo, Doc Willie, kung meron kayong mga hinaing, pwede ko kayong imbitahan doon. Kasi health advocate ka, ang dami mong idea, ang dami mong alam sa larangan ng health. Marami kang maiambag sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa usapang kalusugan. So, sabi ko nga, ako naman, bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Anytime po yan. Wala po akong pinipili. Yes. Senator Bong, dati meron kami narinig na statement. Baste, di ba? Nag-comment siya. Ano ba talaga relation mo with sa mga anak ni President? Very close kayo Wala bang friction? Or something? Alam nyo, nagkausap na po kami ni Mayor Baste. Okay naman po kami. Ano lang yun, parang usapang pamilya, medyo hindi pagkakaintindihan. At nabanggit po niya, yung may mga kanya-kanya naman kaming stand, no? At salamat naman. At nirerespeto niya ang aking stand. Kasi meron naman po akong avenue to speak. Senador po ako, pwede po kami magsalita sa Senado kung ano po yung nasa saloobin namin. Sabi ko naman sa usapan ng Chacha, 3 years ago, check the records. Sinabi ko na, ayaw ko po ang politiko makikinabang. Dapat po ang makikinabang dito, yung mga kababayan nating mahirap. Kung meron mang pagbabago sa Constitution, dapat po ang Pilipino ang makikinabang, ordinaryong Pilipino, yung mga mahirap. Kung meron mang mga economic provisions, dapat po ang Pilipino, ordinaryong Pilipino ang makikinabang. Hindi po politiko. Huwag po galawin yung mga term limits ng politiko at ng politiko makikinabang. Dapat hindi politiko makikinabang pag gagalawin ng Constitution. Kaya ako bilang senador, against po tayo dito sa hakbang na galawin ang Constitution kung ang politiko ang makikinabang. Huwag po. Huwag po. Kasi ang Constitution, talagang ginawa po yan noon pa. Pinag-usapan yan, at minold po yan. Kumbaga, binuo po yan na para ang Pilipino ang makikinabang. So, wag po ang politiko ang makikinabang. Senator Bong, I hope you don't mind. Minsan meron kami naririnig na statement si President, tapos may former President Duterte, may statement si VP Sara. Parang pareho, hindi pareho. Ano bang, minsan nalilito yung tao? Sandali, bago ko sagutin yan, yung kanina about sa family, Duterte family, mahal ko po ang pamilya Duterte, si Pangulong Duterte, parang tatay ko na rin po yan, at wala po ako dito pagiging senador kundi po dahil sa kanya.
At sabi ko nga, hindi po siya nakikialam sa pamumulitika ko, sa politika ko. Pero isa lang po ang paalala niya noon at parati kong inaalala, gawin mo lang anong tama. Just do what is right. At yan po ang aking ginagawa until now. In my own personal capacity naman po, hindi ko po pinapabayaan si dating Pangulong Duterte sa medical niya, sa personal niyang bagay. Dahil yan naman po ang pinangako ko sa kanya noon. In my own personal capacity, hindi ko siya pababayaan hanggang kamatayan. At mahal ko po yung tao. Mahal ko po yung tao. At patuloy ko po siyang mamamahalin. Dahil mahal ko rin po si Tatay Digong, mahal ko po ang pamilya. Ngayon dun sa katanungan mo about sa kanilang statement, magkaiba o pareha, hindi ko po masagot yan. No comment po ako dyan dahil may kanya-kanya po silang pag-iisip at sariling desisyon. Even before, nung mayor pa sila, may kanya-kanya talaga silang desisyon. So, kanya-kanya talagang decision. Meron talaga silang kanya-kanyang desisyon. At ako, always po ako, hindi ako nakikialam dyan. At alam ko naman, mas matagal sila sa akin sa politika. Kung ano yung magiging desisyon nila, ay nirespeto po natin yon. At kung sabi mo, magkaiba man ang desisyon nila, may sarili talaga silang mga desisyon. Yung nangyayari ngayon, Senator Bong, dito sa Pilipinas, syempre may konting hindi pagkakaintindihan. May way pa ba parang magkaroon ng peace? Ako naman, I want peace. Diba? Meron bang paraan? Kasi nakikita ng kahit ordinary tao, parang very obvious na eh. Alam mo, mas kawawa ang Pilipino kung panay-away tayo. Kung suffer po ang serbisyo ng gobyerno. At ayaw natin na sana wag po mahaluan ng politika ang pagsiservisyo sa mga ayuda. Parati ko, kaya binabatikos ko yung DSWD noon, naging selective sila, pinipili yung bibigyan ng ayuda. Wag ganon. Dapat po itulungan yung mga mahirap, mga biktima ng bagyo, biktima ng disaster. Yun ang unahin. Yung mga mahirap talaga. Kaya nga tinawag na AICS, Assistance to Indigent in Crisis. Assistance to indigent, no? Assistance to in crisis situation. So, ibigay talaga dapat sa mga mahihirap po ito. So, pag nag-aaway po yung mga leader natin, magsasuffer po ang mga Pilipino. Hindi pagkakaintindihan, magsasuffer po. Ako naman, I want peace. Para na po, alang-alang na po sa mga kababayan nating Pilipino. Sana po yung magkaroon ng kapayapaan. Sabi ko nga, ikli-ikli ng buhay natin. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Sana po'y magkaroon po ng kapayapaan sa lahat ng ating mga leaders, no? Magkasundo. May panahon naman po ng politika, napakatagal pa po ng 2028. Dapat unahin muna yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Huwag muna tayo mag-away-away. Huwag muna haluan ng politika ang lahat. Unahin muna yung pagsiservisyo. Kamusta naman kalusugan ni President ngayon? Former President Duterte. Nakita namin parang hirap siya maglakad. Hindi naman po maiwasan at his age, no? Turning 80. Kahit sino ba naman na ganong edad, meron na pong mga karamdaman. Pero at his age, he is healthy. Sabi ko nga, uncle ko naman, kapatid ng nanay ko, doktor niya. Pareho po kami ng mga doktor at hindi ko po pinapabayaan si dating Pangulong Duterte, lalo-lalo na po sa kanyang medical o sa kanyang health. Umaalalay pa rin po ako dito sa likod. Kahit na malayo po kami, kahit bihira po kaming magkita, importante po sa akin ang kalusugan niya. Napaka-importante po ng health ni dating Pangulong Duterte. So, basically, healthy po siya para sa kanyang edad. Pero kung tanong nyo, may gamot na siya, marami na po siyang gamot na ininom. Ang importante rito, naka-monitor po ang kanyang doktor at ang kanyang mga nurses. And I'm sure ang kanyang pamilya naman po ay nakatutok rin po. Last question dito sa part 1 natin, Senbong. Itong pagtulong mo, hindi ka ba napapagod? Is this coming from yourself? Nakita ko marami kang mga rosary. Tagal ko na po ito. Pati dito. Alam nyo, itong rosary, ako po'y papasalamat tayo sa Panginoon. Importante, gagabayan tayo parati ng ating Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. No? Ako po'y naniniwala na ang pagsiservisyo kasi sa tao ay serbisyo po yan sa Panginoon. So, wag ho natin kalimutan,
parati na magdasal, pasalamat sa Panginoon. Ito rubber band, matagal ko na talaga itong gamit. Itong rosary. At gabayan tayo ng Panginoon. Ako, sabi ko nga kanina, nakakapagod rin. Tao lamang po ako, hindi naman po ako makina na walang kapaguran. Kahit tayo, kailangan natin magpahinga. Minsan, 3 oras na lang ako natutulog. 2 oras na lang ako nakakatulog kasi nagmamadali parati. Habulan itong hirap ng buhay ko. Sa totoo lang, parang araw-araw meron po akong hinahabol. Kasi punta rito, tulong rito. Hindi po maiwasan. May Sa dami invitation. nang humihingi ng tulong. Opo. Pero hindi ko naman po kayang sagutin ang lahat. Kaya nga sabi ko, may gobyerno naman po. Nakikiusap po ako sa gobyerno. Kami, legislators po kami, mambabatas kami. Nag-a-approve po kami ng inyong budget o ng batas na makakatulong. So, unahin ko, siyempre, yung mga pro-poor programs. But actual implementation ng gobyerno, nasa executive po yan. Halimbawa, tulong sa ayuda, DSWD, DOH, tulong sa mga pasyente, trabaho nyo po yan. Kaya ako naman, bilang senador, sabi ko, hindi ko malimitahan sarili ko na nakaupo lang as legislator sa opisina namin na malamig. Habang ang mga kababayan natin, naghihirap, nangangailangan ng tulong. Kaya po ako bumababa sa inyo, sa abot ng aking makakaya. Umabot na ako ng Batanes sa pinakamataas. Umabot na po ako ng West Side, Palawan, magkabilang dulo. May malasakit center doon. Alam nyo, merong isang malasakit center doon sa Culyon. Merong 30 years ng pasyente, hindi na umuwi sa Davao del Norte. Ayaw na niyang umuwi dahil wala na raw siyang kamag-anak na uwian. Nagkasakit ng leprosy noon. Magaling na, pero ayaw na niyang umuwi. Nakakalungkot. Sabi ko, kawawa naman itong kababayan natin. Ayaw na nang umuwi, wala siyang mauwian. Na bisita ko doon, umabot na rin po ako ng Eastern Side, Samar. Kahapon, galing ako Samar. Dito sa Hulo, abot na ako ng Tawi-Tawi, Basilan. Muntik na nga ako namatay, Doc Willie, sa sinakyan namin helicopter. Helicopter? 2021 August. Papunta kami ng Basilan, pagbubukas ng Malasakit Center. Muntik na talaga, takbuhan yung mga sundalo sa kampo. Kala nila sa sabong. Pero nasave po kami ng Panginoon. Alam nyo bakit? Siguro, Anong sira? parang tinulak ng hangin. Tailwind siya, nag-dive. Delikado yung tailwind. Tailwind. So, ang nangyari, muntik nang nag-crash talaga. Nasa YouTube yon. Pero ako po, hindi ako natakot nung nangyari. Medyo natakot lang ako nung nakita ko yung video sa pangyari. Takbuhan yung mga tao. Pero sabi ko, that is good karma. Punta kami ng Basilan, pagbubukas ng Malasakit, makakatulong sa mga mahirap. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ni Allah. Kasi alam nilang makakatulong sa mga kababayan nating mahirap. Sabi ko, good karma yan. Twice po nangyari ito. Last time naman po, sa Northern Samar din po. Diyan sa Naiya. Tulong sa mga nasalanta ng bagyo. That is good karma. Pag good karma po, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi ko sa speech ko doon, for the record, sabi ko sa speech ko, kung sakaling natuluyan po kami noon, panahon yon. Kung namatay po kami noong panahon yon, wala po akong magagawa, ngunit sinabi ko, isa pong karangalan, mamatay, habang naglilingkod po. Kung mamatay man ako, gusto ko nagsiservisyo, hindi yung walang ginagawa, nakatiwangwang lang. Gusto ko nagsiservisyo sa mga kababayan natin. Buhay po ako ngayon at patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Dahil hindi ko sasayangin yung pagkakataong binigay nyo sa akin. Thank you so much. Very inspiring, Senator Bongo. Part 1 lang to. Meron pa tayong konting part 2. Paano kayo hihingi ng tulong sa Malasakit Center at iba pa. God bless.